day mga ka-i-support to this video. So ito yung update sa mga warrior natin. Ayan yung mga bagong ibon natin na galing dun sa mga tropang kalapatids no. Nag-lock visit tayo kay Madla tsaka kay Boss Longhair. Eto sinisimulan na natin i-viewing. Ayan mga kalapatids. So yung nakapakita ko sa inyo nung nakaraan is yung galing pa lang kay Madla. Yung galing kay Sir Bench Season, which is si Longhair TV. Ayan, subscribe nyo na. Baka subscribe pa ng iba. So, ayan, nandyan sa viewing section. Ayan, o. So, yung gawi dito sa kabila, ayan yung half sibling ni Kobe. Eh, nandito naman sa kanan, yan yung full sibling nung binigay ko. Yung dinala ko rin kay Madlalop TV. Tas kay Sir Longhair TV naman yung nasa gitna. Mamaya pagka bumaba sa aviary, papakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan. So, nagparonda ako kanina. So, agaya ng problem ko nitong mga nakaraang linggo is tinatamad na talaga rumonda yung mga wires natin. No? So, halos wala nang 10 minuto yung rating nila. Kaya, ayan, nagtotos-tos tayo. So, yung huli nating toss, napatakbo tayo na mabilisan dyan sa may paparting pass out. Yung paborito nating slot dyan sa may Likaw-Likaw, sa Mount Likaw-Likaw. Ayan. So, nagtoss tayo dyan kasi yun yung pinamataas na parte dito sa Bulacan, which is magandang markings para sa ating mga warrior. Ayan. So, iba naman natin mga ibon dito, yung pinag-out natin na meron ng mga may-ari, tsaka yung Luis Chu na wedding line ni Madlalop TV. Ayan, no? So, nandyan. So, ito kasi future stock bird. Pero, i-viewing ko rin to soon. Hindi niya pa kaya maipagdurugan ng ng pwestuhan dito sa Flyers Loft. Mabubuli kasi medyo bata-bata pa to bagay. Siguro may 1 buwan pa, no? Ayan mga kalapatid sa'yo, may kumakain na wires natin, no? Ayan. Tapos, ayan mga ka-EA, maraming salamat nga pala sa Aminopar. Ayan, meron tayong bagong susubukan sa ating programa, which is eto nga. Ayan, no? Aminopar, lamang ang may alam. Ayan. Yun yung tagline na na-invento ni Kumparin Dabarkads nung nagpunta kami. So, nag-seminar kami dyan, tapos kami is na biyayaan at na-sponsoran ng gantong klaseng suplemento. Imported supplement. So, actually, pang manok siya. Pero pinag-aralan na rin kung pwede siyang i-apply sa ibon, which is okay naman. So, isa kami sa mga nabiyayaan na introdusan ng product na to. So, kahapon, nag-start na rin ako maggamit nito. No? So, merong advice si Sir Lau regarding sa paggamit nito na system by system. Pero pwede rin tayong mag-impento ng sarili nating sistema. So, ito is 1 litro. So, sabi niya, pag nagdi-dilute ka na ito, 1 ml to 2 ml sa 1 litro ng tubig. Pero sabi niya 1 ml, sapat na. Pero ako, meron akong ibang attack na gagawin regarding dito. Kasi sabi niya, pwede naman daw to ibigay direkta. So, nangyari, bumili ako ng droppers. Ayan. So, meron tayo dito ng droppers. Actually, 2 na lang to mga kalapatids. Lagyan ko na ng label. Ayan. So, meron akong ginamit nga ng isa, which is ito pa lang. Ayan. Ito pa lang yung naayos ko. Ayan. Deeber Smart, which is ito yon. Ayan. So, nag-start na akong gumamit nito kahapon. So, pagtapos kumain after 1 hour, nagpatak ako ng 3 hanggang 4. Ayan. So, mga kalapatids, hindi ko sinasabi na epektibo agad yung produkto. Pero, ano tayo? Looking forward tayo sa magandang resulta ng produkto kasi maganda naman yung in-explain tsaka yung possible na mga goals ng mga suplementong ito. Tsaka subok na rin ng ibang kalapatid tsaka na mga nagmamanok. Ayan, so tayo open tayo sa ganyang klaseng Pero yung mga previous nating mga product, ginagamit pa rin natin yung syempre EA-Lop TV na Collabs Probiotic tsaka yung ating Microbest na electrolytes. Ayan, ginagamit pa rin natin. So, ito, meron akong binubuo na programa para pasok pa rin dito. Tapos, yun sa mga datihan natin ginagamit ng mga product. Tsaka yung sa sarili natin product is pasok pa rin sa programa na gagawin ko. Hindi mo na ako magsishare ng program. Meron kasing tawag na ito, naninita. Nagsishare daw ako ng program, hindi naman daw epektibo. So, ang gagawin natin, tawag na ito, tayo muna ang susubok. Actually, hindi ko naman sinasabi nga, diba, sa inyo na gamitin nyo or gawin nyo yung mismong programa ko. Sabi ko pa nga, diba, hindi nga ako veteran pansir, di rin naman tayo champion pansir. Sabi ko, nasa sa inyo na yun kung gusto nyong gayahin. Ayan. Ewan ko, medyo bitter ata yung natin na yun. Tagapanood natin na yun sa atin. Wala naman tayong ginagawa sa kanyang masama. Ayan. So, mga kalapatids, bukas is first toss o first track training.
Actually, ito yung pinakagusto kong part talaga, yung south, kaya lang. Kaya sabi ko, tentative, di ako sigurado kung ma-i-derby ko sila. Training, kayang-kaya naman isingit. Pero yung derby, hindi pa ako sigurado. Pero pag nakahanap ako na mag-aabang sa mga ibon, pagka derby na, pwede siguro. A few moments later. Mga ka-EA, nahirapan ako na papasukin yung mga young birds natin galing dun sa may viewing section. Nahirapan ako na sila itulak papasok. Kasi naiilang pa rin sila dito sa mga mas magugulang na warriors natin. Ayan sila. So malinis na malinis yung flyer slope natin, no? So ito talaga yung daily routine natin. Tapos tag developer yung nilalapang nila na yun. Ayun, pumasok na sa wakas. So etong pumasok na to, ito yung mismong galing kay Sir Longhair TV o kay Sir Ben Season. Ayan. So yung bloodline ng ibon na yan is ng ibon na yan na galing kay Sir Longhair is yung Japan. So ito is Japan. So dun sa ibang mga nakakaalam, ang baseline talaga ng Japan is Reiso, which is galing kay Sir Joey Galang. So si Sir Bench, meron talaga siyang mga foundation bird na mga Japan line. Tapos yung pauwi niya galing Javier Leyte, pabalik ng Pampanga, is may pasok po yun ng Japan. Pero yung crossbreed nun is iba. Pero ito is Japan. Pero importante, may pasok pa rin siya nung linyadang foundation niya. No? So swerte tayo kasi nabiyayaan tayo ng gantong klaseng linyada. So matik to, future breeder. So sana maging hen siya para pwede natin siya ibangga kay Batusay. Kasi si Batusay is Javier din natin yun, pauwi natin. So ito, medyo nabubuli pa sila nga dito ng mga ibon na yan. Gawa ng, syempre, bagong salta sila dyan. Tapos, syempre, naninibago din kasi sa ibang lop yan galing eh. Ayan o. Tingnan nyo naman yung pinapakita itsura. Pat mukhang gutom na. Ayan o, yung butchi, walang laman. O, diba? Walang laman yung butchi, kawawa. So, pipilitin natin na makakain sila sa ngayong umaga. Kasabay ng iba nating ibon na binabiewing nga dito sa ibabaw. Yung lahi ni Kobe na galing naman kay Madla. Tapos yung isa dyan is bloodline ko rin mismo, full sibling no kalbayog finisher ko na blood related pa rin kay Batusay tsaka kay Mina to. Yan yung ating mga tawid dagat na mga linyada. Ayan. Sana all. Ito yung pinaka latest na papisa ng bloodline natin. Rektang anak ni Batusay, cross doon sa Reiso. So si Batusay kulay black check yon o black velvet. Ito namang Reiso is pula. Ayan, so nagmana, tag-isa. So ito, full sibling to nung Katbalogan daybird natin na si Mina to, na hindi kinalad nung last lap, which is sa Javier Leyte. Ayan. So ito, full sibling din to, nung kulay pula natin na nandito, na gagawin natin future breeder. Ayan, nandyan, yung kapares ngayon ni Miss Poyo. Tapos yung main parent talaga nila is yun nandito. Ayan, at meron na naman agad silang itlog. Ayun. So, possible ito ipipisa nilang egg na yan. Isusuksukan na natin para sa susunod at possible south race natin, which is yung maasin. So, sana maging magandang tulong din yung possible na ginagamit natin na bagong suplemento para sa programa na gagamitin natin ngayong padating na mga season. So, dito ko natatapusin itong video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Siyempre, huwag kakalimutan mag-like, comment, and share. At mag-subscribe. Ayan, kumakain na iba nating ibon kahit papano is nawi-welcome na siya ng iba nating mga ibon. Normal kasi talaga na mabubuli yan eh. Pero pag hindi natin kasi sila pipilitin na makisama dyan at masanay, eh wala, mahihirapan tayo lalo. So, ingat mga lapatids. Keep safe. God bless. Ayan, matututo rin yan. Tsaga-tsaga lang. Kaya niyan.